Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang umiinit na bangayan ni Miss Sas Rogando Sasot at itong si Coach Jarrett. Okay, so si Coach Jarrett po is a diehard Marcos Tambaluslos vlogger. Samantalang itong si Miss Sas is pro-Pilipino, makabayan. Nasa panig siya ng taong bayan. Okay, so sa latest vlog ni Miss Sas, tinawag niya itong si Coach Jarrett na bobo, tanjee, mangmang. Bakit? Tungkol po ito sa West Philippine Sea issue. Ang naunang bangayan nila tungkol sa yung concurrent resolution number 10 na hindi daw pwedeng ma-repeal, na sentimento lang daw ni Sas, yung sinasabi niyang liquidation by expenses. So yan, may vlog na ako tungkol niyan. Ito, panibago ito, nga bangayan. At medyo natatawa na lang ako, nakita ko yung pagka super talino nitong si Sas. At ito naman si Coach Jarrett na dati, akala ko matalino. Kaya lang, wala pala. Kulang sa issue, kulang sa kaalaman. Little learning is dangerous. Kasi meron siyang post, may statement itong si Coach Jarrett na hindi ba natin pwedeng suluhin ang West Philippine Sea? Ulitin ko yan. Diyan nag-react si Sas. Pwede bang suluhin ng Pilipinas ang West Philippine Sea? Okay, pakinggan natin ang paliwanag ni Sas. Mo. Sabi mo, hindi ba natin pwedeng suluhin ang WPS? Unang-una, Coach Jarrett, dapat alam mo ang ibig sabihin ng WPS. Baka kasi hindi mo rin alam, no? Baka karamihan, kasama ka sa mga maraming Pilipino na hindi alam kung anong WPS, tapos ikaw, pinapalaganap mo pa rin yung kamangmangan mo sa ibang tao. So, ito yung WPS. Okay? Ang WPS ay nagsimula lang ito noong 2012, okay? Through Administrative Order number 29, series of 2012 ni Pinoy, okay? So yan, naming the West Philippine Sea of the Republic of the Philippines and for other purposes. So saan daw yung WPS? So nandito naman yan, no? So ang WPS daw ay ang the maritime areas on the western side of the Philippine Archipelago are hereby named as the West Philippine Sea. These areas include Luzon Sea as well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group and Bajo de Masinloc, also known as Scarborough Shoal. So ulitin natin yan, as well as the waters around, within, and adjacent to the Kalayaan Island Group. So, ibig sabihin, yung waters na nasa Kalayaan Island Group, that's West Philippine Sea. So, sabi mo, hindi ba natin pwedeng suluhin? Coach Jarrett, kung may alam ka sa issue, hindi mo itatanong yan. Diba? So, dapat, wag kang magpalaganap ng kamangmangan. So, ito kasi yung ito yung Kalayaan Island Group na sinasabi doon sa West Philippine Sea. Okay? So this map, mga friends, ito ay kinunan ko nung in-interview ko si National Security Advisor Esperon nung June 2022. So sa office niya itong map na to, so that is the Kalayaan Island Group. Okay. So nakikita niyo yan, no? Yung mga mapa na yan, yung mga flags na yan, yan ang occupants ng West Philippine Sea. So, pag one star, that's Vietnam. Okay? So, Vietnam, Philippines, this is China, Vietnam. So, yung one star is Vietnam, and several stars is China. Yan, China yan. Tapos, ayun yung Taiwan. Okay? So, ayun din yung Malaysia. Meron pa yan sa baba, yung Malaysia, kasi yung ibang occupied ng Malaysia is wala sa Kalayaan Island Group pero nasa EEZ natin. So in total, okay, dahil hindi naman kayo ini-educate ni Coach Jarrett na nagmamarunong, mas maganda
sana na rin na ma-inform kayo. So in total, okay, ang Vietnam ay may 20, Philippines 9, China 8, Taiwan 1, Malaysia 4. Okay? Sa Kalayaan Island Group lang yan. Pero sa EEZ, syempre mas marami pa yun sa Malaysia. Okay? So, pag sa EEZ, so 21 ang Vietnam, Malaysia 7. Okay? Taiwan isa, China is 8. So 21 21 outposts ng Vietnam ay nasa EEZ ng Pilipinas, nasa West Philippine Sea. Ang Malaysia may 7 sa West Philippine Sea, ang Taiwan may 1, ang China ay may 8. So 21 Vietnam, 7 Malaysia, Taiwan 1, and China 8. So kung isasama pa natin yung Sabah sa Malaysia dahil Okay, so ito, salamat po, Misas. Ako, na-educate ako. Ngayon ko lang nalaman yung ilang outpost ng mga iba't ibang bansa na nandiyan sa ating economic exclusive zone. So, napanood ko rin kanina yung vlog ni Attorney Rocky tungkol dyan sa nangyaring banggaan ng supply boats natin papunta sa Ayungin Shoal. Iba pala itong territorial waters na may tinatawag, may island, may maritime waters. So, dagdagan ko na lang paliwanag ha. Yung economic exclusive zone, 200 miles mula sa dalampasigan ng pinaka-nearest island yan. Ibig sabihin yan, economic zone, but it's not our territory. Ang territory, islands. So, ang makakwalify lang na island, yan yung itong Ito Iba. Yan daw ang pinakamalaking island dyan sa Kalayaan Island Group. So, tayo lang ang may qualified island dyan sa pinag-aagawan sa West Philippine Sea, yung Ito Iba. Dahil mas malaki. So kung may island ka, yung waters from that island, ayun, sa iyo yun. So itong pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea, tubig lang yan. Dahil tubig lang at saka mga shoal, yung Ayungin Shoal, hindi natin teritoryo kasi shoal lang yan. Parang mga rocks o yung mga reef. Pag high tide, lumulubog. Pag low tide, lumalabas ng kaunti. Okay, so yung Ayungin Shoal na yan, it's not our territory, yung Ayungin Shoal, yung nandun yung barko na Sierra Madre, yun ang nire-resupply ng ating Philippine Coast Guard. Economic zone natin yan. So, dahil economic zone tayo, ang may karapatan na mangisda na. Kailang pinagbabawalan tayo ng China dahil kanila daw, according to their 10-dash line. Okay, so, balik tayo sa issue, no? Ang ganda itong paliwanag ni Zaz. Sa Kalayaan Island Group, nandyan yung Pag-asa, nandyan yung iba pang mga maliliit na isla or shoal, kasi island group eh. Mayroong mga outpost ng iba't ibang bansa na nakapaloob sa ating zone, economic zone. So, Vietnam pa lang pinakamarami, 21, dami. Ang China, 8 lang. Tayo, meron tayong 9 na outpost. Isa na yan yung Ayungin Shoal, Pag-asa, hindi ko na alam yung iba. So, Taiwan, merong isa, Malaysia, 7. Meron pang isang bansa na yung Indonesia, although
maganda na aayos na natin ang problema natin with Indonesia. So, balik tayo sa issue. Pwede bang suluhin? Hindi talaga pwede. Kasi economic exclusive zone lang yan. It's not our territory. Hindi rin territory ng China. Hindi rin yung mga contending countries. Hindi territory. Atin lang yan as economic exclusively na yung mga resources dyan na pwedeng tayo ang manguha. Although yung desisyon ng Permanent Court of Arbitration, inaalaw pa rin. Although atin yan, atin yung Ayungin Shoal, yung Baho de Masinloc or Iskara. Atin talaga yan within our exclusive economic zone. Kaya ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration, pwede pa ring mangisda ang Vietnamese, ang Chinese, kasi traditional mulat sa pool. Diyan na ang mga iba't ibang bansa nangingisda. Na tayo naman, hindi natin pinagbabawalan ang Vietnamese, Chinese, Taiwanese na mangisda. Ang nagbabawal lang China. Yun ang problema, yung kasakiman ng China. So, again, salamat, Misa, sa iyong paliwanag. And Coach Jared, pasensya na, natawag kayo na mangmang bobo. Next time, mag-research muna kayo. Hindi yung nagtatanong na, pwede bang suluhin natin? Yung kanyang tanong, kulang siya ng kaalaman. So very clear, hindi natin pwedeng suluhin ang West Philippine Sea.